So, ako po ay dating part ng Ensaymada Vloggers or yung mga BBM vloggers, mga vloggers ni Kuting. Kami ay hawak ng opisina na pinamumunuan ni Vokengkeng. Allegedly, itong si Vokengkeng meron na namang mga pa-seminar para sa mga dugyot vloggers or sa mga ensaymadas. Diyan sa Tagaytay. Nakita ko yung certificate ng kanilang pa-seminar para siguro mag-level up itong mga ensaymada kasi itong mga ensaymada nga madudumi ang balat, mga dugyot, mga mapupurol naman ang ulo. Tumataas lang ang views ng kanilang content kapag inaaway nila ang mga DDS na katulad ko. 'Di ba? Pero kapag pinopromote nila si Marcos Jr., nilalangaw ang kanilang content. Kasi hindi naman talaga kaaya-aya, hindi naman talaga, 'di ba? Hindi naman masarap panoorin, pakinggan, and wala namang ka-promote kay Kuting Jr. kasi nga tamad yan, inutil, mambubudol pa, no? Ano naman ang ginagawa? Wala naman siyang ginagawa. 'Di ba? May mga naku, dami kong gustong i-chika. 'Di ba may mga allegations na kapag ka nagpulvoro niyan, 2 days hanggang 4 days na tulog. Grabe naman yun, 4 days. Hindi kaya tinutubuan ka na ng lumot? Baka tinutubuan ka na ng lumot na na. Saan banda yun? Okay, okay. Tapos paggising ni Kuting Jr., sasabihin nila, how's the Philippines? Oh! Tapos tawanan daw silang mag-ama. Bago natin pag-usapan yung anak niyang masama ang ugali. Dami kong gustong sabihin sa anak niya. Anyway, so, may pa-seminar, 'di ba? Ang tingin ko mga kababayan, ang ganap ng mga Ensaymada, I was part of Ensaymada kasi siyempre Uniteam, 'di ba nangampanya ako for Uniteam noong 2022. I supported the Uniteam kasi nga si VP Sara ay katandem ni Kuting. So, part ako ng mga Ensaymada vloggers nung binubuo yan, pinagtitipon-tipon kasi gusto nga ng accreditation ng mga vloggers, 'di ba? Kapag ka-accredited ka, kapag ka may mga events ang kamangyang, kapag ka merong mga press briefing, kapag ka may mga ano pa ba, yung mga ganon. May pa-press con, may press con and whatnot. Uh, Makakapasok ang mga vloggers in Malacanang. Also, kapag ka may mga biyahe si Kuting, total Makati naman ang dapa-dapa ng inanita na yan, 'di ba? Makati ang talampakan, Makati ang paa, mahilig gumala, tamo mambubudol talaga, 'di ba? O magyayaya daw ng investors, nakailang biyahe 'yun, 30, 35, di ko alam, baka 'di ba hindi na mabibilang sa daliri natin kung si Ate Faye Valdemar, hello. Ate Faye, wala ka na pala sa Philippines, is that right? Sana all. Okay. Um, So, kapag ka bumabiyahe si Kuting, sabi ko nga kasi although hindi mataas yung role ko noon sa grupo ng mga ensaymada, nilo-look up naman ako ng ibang mga vloggers kasi nga po, ako ay educator, 'di ba? I am a secondary school teacher. So, parang although wala akong pwesto noon kasi may mga nauna sa akin, yun nga po yung isang ensaymada, yung pinaka-leader ng mga ensaymada nag-quit dahil sa dami ng issue about datong. Ang pumalit sa kanya, another dugyot na namumuno, bio-bio naman, bao. Bao. Alam niyo yung bao? Hello sa mga Bisaya din, ha? Oh, murag bao man to siya. Mahina ang ulo. So, yung ibang mga vloggers naglo-look up sa akin. So, I was recommending doon sa mga kinavokengkeng na nagpa-seminar sa Tagaytay na baka pwedeng kapag kami mga biyahe si Kuting Junior, magsama kahit mga dalawa, tatlong vloggers kung saan man. Locally pa noon, hindi, kasi 2022 umupo, tapos inorganize ang mga ensaymada ng first 6 months pa lang ni Kuting, ha? Hindi pa nagmamahal ang sibuyas noong 2022 ng December. Kasi umupo nga si Kuting ng June 30, right? Was it June 30? Okay. January, February, March, April, May. Oh, yeah. Hanggang 30 lang yung June eh. Yung July, August hanggang 31. Merong 31 ang July at August, right? Pero ang June walang 31. So yung katapusan ng June 30 nagpalit na si Kuting Jr. at si Pangulong Duterte. So within that 6 months period bago magpasko ng December, bago pumutok ang issue ng ensaymadang, yun ang pinakain sa amin ng meet and greet. Ay
pinagtipon-tipon yung mga vloggers and nagre-recommend na ako nun kina Vokengkeng na baka puwedeng magsama ng 2 hanggang 3 vloggers kapag may biyahe si Kuting. Kasi kapagka nga naman ang mga vloggers ay sumama sa isa abroad, nakakadagdag yan ng ano, ng, siguro ng credibility ng isang vlogger, right? Na siya ay bigating vlogger kasi isinama ni Kuting Jr. sa kanyang foreign trips. Kahit locally lang, ang dami nga pong mga Ensaymada vloggers no na sumasama kay Kuting sa mga biyahe niya sa Pilipinas. Pumunta ng Negros, pumunta ng Cebu, I think, pumunta ng Davao, kasama yung mga vloggers. Ang problema mga kababayan, kung sino lang yung paboritong vlogger, yun ang isinasama. Gumawa pa ako ng record nun. Kasi pagpalagay natin na 40-50 vloggers kami, sabi ko, itong first 3 names sa listahan, isama nyo sa Davao. The succeeding 3 names, no? 1, 2, 3, Davao. 4, 5, 6, Cebu. 'Di ba? 7, 8, 9 or number 7, number 8, number 9 ng mga vloggers, Negros. Para rotation. Walang dayaan, ay nangyari si Bukangkang namimili ng paborito niyang vlogger. Tapos ang sabi pa nung laging malimit isama, ay naku, hindi nyo kakayanin ang pagod, ang pressure, ang stress, kuning-kuning. Sabi, ano, bakit? Bakit? Magaling ka? Ay ang dudumi naman ng mga balat ng mga vloggers na yan, yung iba pala mga pinklawan, 'di ba? Mahina naman ang ulo when hindi kaya mag-vlog ng dire-diretso, maraming dead air, 'di ba? Hindi naman knowledgeable sa politics, yung iba doon mga nagba-vlog laang sa Dolomite Beach. So, nagpapakita lang ng ganda ng Dolomite, mga gano'n 'no. I mean hindi sila magaling magsalita, maraming vloggers na ganyan. Ang ginagawa pa mapapansin niyo 'yan, hindi ko minamaliit ang ibang mga vloggers mga kababayan, pero ang nakikita ko po kasi, kumusta yung signal natin? Okey lang ang signal. Um yung ibang mga vloggers kasi dahil nga wala silang spontaneity or hindi sila spontaneous sa 'di ba, sa pagsasalita, hindi nila strength ang, verbal communication, even siguro written, ang ginagawa lang nila basa lang sila ng basa ng comments. Minsan yung comment nga kailangan sagutin ng mga vloggers, right? Halimbawa nagtanong kayo sa comment section, wala, binasa lang nila, sagot ng hapyaw, walang babasa lang, gano'n lang. Gano'n lang mag-live yung ibang vloggers. Mapapansin niyo yan kahit ng mga kasamahan natin, gano'n lang. So itong mga ensaymada na 'to mapupurol kaya siguro meron silang pa-seminar diyan sa Tagaytay. Plus siguro tuturuan ng mga vloggers kung paano gawing attack dogs ang kanilang mga followers. Halimbawa sasabihin ng mga I don't know kung anong ganap at saka yan nga po balikan ko lang din, yung mga vloggers kasi kami batch 1 yun kami, kami yung nauna, kami yung pioneer 'no, kami yung unang ensaymada. And then may mga batches yan, hindi natin alam every 6 months baga silang nagmi-meeting or nagmi-meet or nag-o-organize. Pero feeling ko may mga batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Balikan natin yung sinabi ko about Boss Dada, nag-post si Boss Dada ng isang recording ng isang vlogger na Palamura, kilala niyo ba yan? Na sinasabi niya doon na parang 30K yata yung bigayan sa mga bagong recruit na vloggers. Siguro mga pa-batch 4, batch 5 na yun. Pero yung mga nauna, asahan nyo ng talagang apakalaki. Yung mga pioneer na ensaymada, di ba? Di umano, malaki ang bigayan. O di ba may nakagat nga ng nakahiram ng magkano yun? 50K? Baka hindi lang 50K. Hindi, nung nakagat siya ng kung ano man, parang 200K yata ang na nahingi niyang tulong, Tapos nung nagbayad yata siya ng 50, parang inabot niya sa party, naalala yung tseka? 'Di ba may gano'ng tseka? O alam niyo hindi sila magtatanga-tangahan, may mga matatalino sa ensaymada. Hindi magtatanga-tangahan ang mga 'yan kung walang napapalang limpak-limpak. Baka nga yung iba ay talagang hindi lang 6 figures, baka 7 figures pa 'yan, okey? Kuha niyo ba kung ano ibig sabihin ng 7 figures? For sure, kasi hindi magtatanga-tanga may mga nag-aabogado sa mga 'yon. Tuwang-tuwa ang mga 'yan nung nalaman nilang teacher ako at part ako ng ensaymada, yes!
Tapos part pa ako ng media, palakpak agad yung pinaka-leader noon na Kutis Baya. Kasi ang leader, yung pangalawang leader, nasipa rin. Nasipa kasi Bobits. Mahina ang ulo. Nakaaway ko pa yun. So, medyo mapurol-purol yun. Tuwan-tuwa siya nung nalaman niya na may isang vlogger na teacher, and at the same time, I was part of mainstream mga ate at kuya eh. Di ba kami na Attorney Trixie, Attorney Nick, Nina Banatbay, Mocha, who else? Si Attorney Freddy Topacio, kami ay part ng DWIZ. I was a guest host of DWIZ. Regular na nga. And also, Thinking Pinoy was part of DWIZ. So I was part of the media, no? Bago ako nag-independent vlogger na lang. So tuwan-tuwa ang palasyo actually nung ako ay part ng Ensaymada kasi meron silang mga vloggers na may magandang credentials, all right? Nga lang at hindi ko nakaya yung kabulukan sa loob. At siguro kung nagtagal ako, marami akong malalaman, 'di ba? Baka nga nakatikim rin ako ng pakimkim. At nakasama ako sa seminar para tumalas-talas yung mga ensaymada nilang mga mapupurol at I don't know. So, yung narinig ko pa nga yung 30K na iyon for the last batch yata na nire-recruit, parang nire-recruit noong palamurang vlogger na pinalabas ni Boss Dada, parang 60K ata yun per head, kinukupit pa daw di umano nung palamurang vlogger. Ang sabi ay basta i-promote lang natin si Tamba. Sabi nung ano, 'di ba sa voice recording kung nanonood kayo kay Boss Dada or kung may napanood kayong pinost ni Boss Dada. So, ang tanong ngayon sino ang totoong mga narco vloggers or bayarang vloggers? Ang mga DDS baga o ang mga ensaymada? Kasi may nailabas na proof, no? May soundbite yung palamurang vlogger na pinost ni Boss Dada, and allegedly may bigayan talaga basta i-promote lang si Tamba. You think mga tanga-tanga ang mga Duterte para bayaran kami? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.